Maraming salamat po, Pastor. Kala ko itutuloy-tuloy na ni Pastor yung pag-preach. Magandang umaga po sa inyong lahat. Purihin po ang Panginoon at tayo po ay muli na namang nakapagsama-sama upang mag-aral ng kanyang mga salita. Sige po, tayo po dadako na naman sa isang panggawain. Ito po ay yung paghahayag ng kanyang mga salita. Ang ating pong pag-aaralan sa araw na ito ay tungkol sa paglilingkod. Paglilingkod po. Ang bawat isa po ay dapat maglingkod. Ang katotohanan sa Biblia na dapat tayong maglingkod sa Diyos ay hindi na po dapat pagtalunan. Siya lamang ang Diyos at Panginoon na dapat sambahin at paglingkuran. Ang bawat Kristiyanong nagnanais na maglingkod sa Diyos ay may iba't ibang dahilan sa paglilingkod dahil itinutulak ng ang tao ng iba't ibang motibo sa paglilingkod. Gayunpaman, malinaw sa Biblia na kung may tunay na relasyon sa Diyos ang isang tao, ay tiyak po na maglilingkod siya sa Diyos. Dapat nating naisin na maglingkod sa Diyos dahil kilala natin siya. Kilala natin siya bilang Diyos na matapat, bilang Diyos na mahabagin, bilang Diyos na dakila, bilang Diyos na banal, at marami pa pong iba. Kaya nga po ang likas na resulta ng pagkakakilala natin sa Diyos ay ang pagnanais nating maglingkod sa Kanya. Laging ang ibig ng Diyos para sa atin ay magiging katulad tayo ng Kanyang anak na si Jesucristo. Kung susuriin po natin ang buhay ng ating Panginoon Jesus, ay walang duda po na siya ay naging alipin. Ang buong buhay ng Panginoong Jesus ay nakasentro sa paglilingkod sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang pagtuturo, pagpapagaling, at pagpapangaral ng kanyang mga salita tungkol sa kaharian ng Diyos. Pumunta siya dito sa lupa, hindi upang paglingkuran, di po ba? Kundi upang maglingkod. Nung gabing bago siya dakpin ay hinugasan ng Panginoong Yesus ang paa ng mga alagad at iniwan sa kanila ang katuruan na maglingkod sa isa't isa. Ang sabi niya, sapagkat kayo binigyan ko ng halimbawa upang gawin naman ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. Kaya nga, kung ang buong buhay ng Panginoon Jesus ay inilaan niya sa paglilingkod sa Diyos at nais ng Diyos na maging kawangis natin siya. Napakalinaw na ang ating buhay ay dapat din po nating ipaglingkod sa Diyos. Ang tunay na paglilingkod ay hindi po mahihiwalay sa pag-ibig. Maaari tayong kumilos at maglingkod sa Diyos, ngunit kung ang ating puso ay wala sa ating paglilingkod, wala rin pong patutunguhan ang ating mga ginagawa. Malinaw na sinasabi sa Biblia na maliban na ang ating paglilingkod ay nag-uugat sa pag-ibig, ito ay walang kabuluhan. Hindi nais ng Diyos na ang paglilingkod sa Kanya ay dahil obligasyon lamang o pangangailangan lamang. Sa halip, ang paglilingkod sa Diyos ay dapat na natural at puno ng pag-ibig bilang tugon sa Kanya na unang umibig sa atin. Amen? Si Apostol Pablo po ang isang magandang halimbawa kung paanong ang relasyon ng isang tao sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus ay magre-resulta sa isang buhay ng paglilingkod. Kung maalala niyo po, bago siya naging Kristiyano, siya ay naging isang manguusig ng mga Kristiyano. Pinapatay niya ang mga mananampalataya habang inaakala niya na siya ay naglilingkod sa Diyos. Ngunit pagkatapos ng kanyang inkwentro sa daan papuntang Damasco, ay agad pong inilaan ang kanyang buhay sa tunay na paglilingkod sa Diyos sa pamamagitan nga ng pagbabahagi ng Ebanghelyo ni Jesucristo. At matapos maranasan ni Pablo ang pag-ibig at biyaya ng Diyos na masaganang ipinagkaloob sa kanya, ano po ang naging kanyang tugon? Ang kanyang naging tugon ay paglilingkod sa Diyos.
So, kailan nga po ba nagiging katanggap-tanggap at kalugod-lugod ang ating mga paglilingkod sa Diyos? Kapag marami po ba tayong nagawa? O kapag dakila po ba ang ating nagawa? O kapag naging maganda para sa church ang ating nagawa? Matatawag na po bang paglilingkod yon? Meron pong napakalungkot na tagpo sa Matthew 7:21-23 kung saan itinakwil ng Panginoon. Yaong mga nagsasabi na nagsipaglingkod sila sa Kanya. Ito po ay napakalungkot sapagkat ang mga ito ay nag-aakalang nalulugod ang Panginoon sa kanilang ginagawa, samantalang hindi naman pala. At sa halip ay napupuot. Paano tayo makakaiwas sa ganitong kahihinatnan? Paano po natin matitiyak na ang ating Panginoong Hesus ay nalulugod sa ating mga ginagawang paglilingkod? Atin pong tuklasin at suriin. Magsimula po tayo ng pagbasa sa Matthew 25 verses 19 to 21. Sabi po dito, pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga tauhang yon at sila'y pinag-ulat. Lumapit ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto at sinabi, Panginoon, ito po ang 5,000 salaping ginto na iniwan ninyo sa akin. Ito naman po ang 5,000 salaping ginto na tinubo nito. At sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod. Halika, makihati ka sa aking kagalakan. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya gagawin kitang tagapamahala ng malaking halaga. So, kailan nga po ba nagiging kalugod-lugod sa Diyos ang ating mga paglilingkod? Una po, kapag tayo ay naglilingkod bilang pagkilala sa kanyang kabutihan at kagandahang loob. Maraming maaaring maging dahilan ng paglilingkod sa Diyos ng isang tao. Maaaring ito ay dahil sa takot na mapahamak, o kaya sa hangaring mapagpala, o kaya ay dahil naaaliw ito sa samahan at turingan ng mga kapwa gumagawa. Lahat naman po ito ay maituturing na bahaging bunga ng tunay na paglilingkod. Subalit, isa lamang ang marangal at tanging buod dapat ng lahat ng ginagawa natin para sa Panginoong ginawa ang lahat upang tayo ay mailigtas. Ang lahat ng paglilingkod ay dapat na nagbubuod sa pasasalamat at pagkilala sa ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus upang tayo ay maibalik sa Kanya. So ano po ang sinasabi dito bilang tugong pasasalamat lamang? Sabi po sa Romans 12 verse 1 to 3. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. Dahil sa gagandang loob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag niyong pahalagahan ang inyong sarili ng higit sa nararapat. So ano nga po ang ibig sabihin dito? Yung tugong pasasalamat lamang. Yung una po, ang sabi dito, kaya nga, sapagkat sa chapter 1 to 11 ay ipinaliwanag ni Apostol Pablo kung gaano ang pag-ibig at pagpapakasakit ng Diyos at ng Panginoong Hesus upang mailigtas at mabawi ang mga anak ni Adan, mga tao mula sa kinasasadlakang pagkaalipin sa kasalanan at kamatayan. Sinasabi dito ni Pablo sa chapter 1 to 11 na kailangan ng tao ang kaligtasan. Kailangan ng lahat ng tao, Hudyo man o Hintil, ay kailangang mapawalang sala ng Diyos sapagkat nasa ilalim ng kasalanan ang lahat. Ang hinilimbawa dito ni Pablo ay yung kasalanan dito, yung kahalayan.
Ayaw na makipagtalik ng mga babae sa mga lalaki. Sa kapwa babae na lang lamang sila nakikipagtalik. At gayon din ang mga ginawa ng mga lalaki. Ayaw makipagtalik sa mga babae, kundi sa kapwa lalaki na rin sila nahumaling. Naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan, kabuktutan, kasakiman, at masamang isip. Napuno sila ng pagkainggit, naging mapagmataas, mayayabang, at mga suwail sa magulang. At mapapawalang sala lang ng Diyos ang mga tao sa pamamagitan ng pananalig sa Panginoong Hesus. Ipinakikita dito kung gaano kalaki ang pag-ibig ng Diyos. Kaya ipinadala niya ang kanyang buktong na anak na si Jesucristo at sa pamamagitan ng kamatayan at sa krus sa pamamagitan din ng pananampalataya sa kanya, tayo po ay naligtas. Kasunod nito, nilarawan ni Pablo ang bagong buhay na bunga ng pakikipag-isa kay Kristo na siyang bagong kaugnayan ng tao sa Diyos. Kaya nga po alalahanin natin ang ginawa ng Diyos bilang tugong pasasalamat sa ginawa niya para sa pagliligtas sa atin mula sa pagkaalipin sa kasalanan. At ang pangalawa po, ang paglilingkod ay tugong pagkilala at pasasalamat sa ginawang ito ng Diyos. Ito ay nagsisimula sa pag-aalay ng sarili sa Diyos bilang handog na buhay at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ay likas na magbubunga ng paglilingkod at sinasakop nito ang lahat ng ginagawa sa buhay. Ang pagkilala sa awa ng Diyos at ang kaloob na kaligtasan ay nag-uudyok sa atin na ihandog ang ating mga buhay sa pasasalamat. Kailangang baguhin natin ang ating mga prioridad na inilagay ang kalooban ng Diyos bago ang ating mga sariling ambisyon at hangarin sa buhay. Sa pamamagitan ng pag-aalay ng ating mga buhay bilang hain o handog, ay nakakahanap tayo ng layunin at kahulugan sa paglilingkod sa Diyos at sa ating kapwa. Ang ating mga nabagong buhay ay maaaring magbigay inspirasyon sa iba na sundan si Kristo at maranasan ang kagalakan ng pamumuhay ng kanyang kalooban. Pangatlo po, ang ganito ay nagbubunga rin ng wastong pagkilala sa sarili na siyang susi ng tamang pakikibahagi sa iglesia, ang katawang tinutukoy ni Pablo na binubuo ng iba't ibang mga bahagi. Dapat po ay baguhin natin ang pamamaraan ng ating pamumuhay. Isakripisyo natin ang ating mga sarili kung paano natin ginagamit ng ating mga katawan at isipan. Dapat nating hangarin na gamitin ng Diyos para sa kanyang mga layunin at makita ng iba kung ano ang gusto ng Diyos sa halip na kung ano ang gusto natin. Ang Diyos ay may gawain para sa bawat isa sa atin. Naguguli ng ating buhay sa paglilingkod sa kanyang iglesia. Ang labis na pagtingin sa ating sarili ay hahadlang lamang sa mga tunay na makapangyarihang bagay na nilalayo ng Diyos na gawin sa pamamagitan natin. Ang pananagutan ng bawat Kristiyanong may buhay na handog ay naglilingkod po sa Panginoon. Ang iglesia po ay ang katawan ni Kristo. Ang bawat Kristiyano ay may bahaging dapat gampanan gamit ang mga espiritual na kaloob na ibinigay sa atin ng Diyos. Ang mga kaloob na ito ay nagbibigay ng kakayahan na kailangan natin upang paglingkuran ang Diyos at ang ating kapwa. Ito man ay pagtuturo, pangangaral, pagtulong, paglilingkod, at iba pa. Dapat nating ituon ang ating inaasahan sa kawalang hanggan at maghintay ng may pagtitiis. Ano po ba yung mga gawaing tila paglilingkod, ngunit hindi naman tinatanggap? Sabi po dito, hindi ko kayo nakikilala. Ayon po yan sa Matthew 7:21-27. Sabi po dito,
Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba kami ay pahayag ng mensahe mula sa Diyos, nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala sa iyong pangalan? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. So, ang tanong po, bakit nagkaganon? Bakit po hindi sila nakilala ng Panginoong Hesus? Dahil po, una, sabi dito, mga pusong malayo. Yung mga puso nila ay malayo sa Diyos. Sinasabi po yan sa Matthew 15, verses 1 to 9. Ang sabi po dito, pinawawalang kabuluhan ninyo ang salita ng Diyos. Masunod lamang ang inyong minanang mga katuruan. Mga mapagkunwari. Tama nga ang sinabi ni Propeta Isaias tungkol sa inyo. Ang paggalang sa akin ng bayang ito ay pakunwari lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Walang kabuluhan ang kanilang pagsamba, sapagkat itinuturo nilang galing sa Diyos ang kanilang mga utos. Sinuway po dito ng Panginoon Hesus ang mga mapagkunwaring mga Pariseo dahil mas pinili nila ang mga tradisyon ng tao bago ang mga banal na utos. Sa pamamagitan ng kanilang tradisyon ay ginawa nilang walang bisa ang pagsamba sa Diyos. Walang kabuluhan ang kanilang pagsamba sa Diyos. Bakit po? Sila ay nagpaparangal lang sa Diyos sa pamamagitan lang ng kanilang mga labi. Ngunit ang kanilang mga puso ay malayo sa Diyos dahil po ang sinusunod nila yung mga katuruan na gawa lang nila. Kaya nga po dapat nagmumula sa ating mga puso ang ating pagsamba at paglilingkod sa Diyos. Hindi natin dapat ginagawa ito dahil napipilitan lang tayo, dahil obligasyon lang natin, dahil inutusan lang tayo ni pastor. Di po ba? Dahil nagiging ritual lang ito. Dapat ginagawa natin ang pagsamba at paglilingkod sa Diyos na nagmumula sa ating mga puso. At ang Diyos lang ang nakakakita kung ano ang nilalaman ng ating mga puso. Hindi po natin madadaya ang Diyos. Alam niya kung tayo ay nagkukunwari lang. Alam niya kung totoo ang ating pagsamba at paglilingkod sa Kanya. Amen? So ano pa po? Bakit nagkaganon? Bakit hindi nalugod sa kanila ang Panginoong Hesus? Sabi po sa Isaiah 64, 5-6, tinatanggap mo ang mga taong nagagalak gumawa ng tama at sila na sa iyo'y nakakaalala sa nais mong maging buhay nila. Ngunit kapag patuloy kami nagkakasala, ikaw ay nagagalit. At sa kabila ng iyong puot, patuloy kami sa paggawa ng masama. Lahat tayo'y naging marumi sa harapan ng Diyos. Ang mabubuting gawa natin, maruruming basahan ang katulad. Pinapahayag po dito ni Propeta Isaiah ang kalagayan ng mga tao sa harap ng Diyos. Ang talatang ito ay naglalarawan ng kanilang espiritual na pagiging marumi at kawalan ng halaga ng kanilang mga gawa. Ang tao ay nagiging marumi dahil sa kasalanan na naghihiwalay po sa atin sa Diyos. Ang mga katwiran ng tao ay tumutukoy sa kanyang mga pagsisikap na maging matuwid sa harap ng Diyos. Ngunit ang mga gawang ito ay itinuturing na maruming basahan dahil po hindi sapat ito upang matakpan ang ating mga kasalanan upang mailigtas tayo. Amen po? Inuulit ko po, hindi po ito makapagliligtas. Hindi po natatakpan ito ng mga gawa natin. Hindi po natatakpan ng mga gawa natin upang tayo'y mailigtas sa kasalanan. Ang ating mga gawa
ay hindi sapat nga upang matakpan ang ating mga kasalanan. Ano pa ang nakakapagligtas sa atin? Tanging ang awa at pagpapatawad ng Diyos ang makakapagligtas sa atin sa pamamagitan nga po ng ating Panginoong Hesus. Amen? Ang ating kaligtasan ay hindi po resulta ng alinman sa ating mga pagsisikap, kakayahan o mga personal na gawain ng paglilingkod na maari nating gawin. Gayunpaman, bilang mga mananampalataya, tayo po ay nilikha kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa, upang tumulong at maglingkod sa iba. Bagamat wala tayong magagawa upang makamit ang kaligtasan, ang layunin ng Diyos ay ang ating kaligtasan ay magbunga ng mga gawa ng paglilingkod. Tayo ay hindi naligtas lamang para sa ating sariling kapakanan, kundi upang paglingkuran ang ating Panginoon. Ang ating mga mabubuting gawa ay hindi nagbubunga ng kaligtasan. Ngunit sa katunayan, ang mabubuting gawa ay ang katibayan ng ating kaligtasan. Amen? Anong pa po? Bakit nagkaganon? Sabi ng Panginoon Jesus, bakit sila itinakwil ng Panginoon Jesus? Naglilingkod o ginagamit lamang? Sabi po sa Jeremiah 27:6-7, ang lahat ng lupang ito'y ipinasya kong ibigay kay Haring Nebukadnezar ng Babylonia na aking lingkod. Binigay ko rin ang mga hayop sa parang upang maglingkod sa kanya. Lahat ng bansay maglilingkod sa kanyang mga anak at mga apo hanggang sa bumagsak ang kanyang kaharian. Pagdating ng panahong iyon, ang kaharian naman niya ang aalipinin ng mga hari at bansang makapangyarihan. Ang talatang ito po ay nag-aalok ng isang makapangyarihang soberenya o makapangyarihang dakilang kapangyarihan ng Diyos at ang mga kahihinatnan ng mga pagsuway. Binabalaan dito ni Propeta Jeremias ang mga tao sa Juda tungkol sa nalalapit na paghatol na darating sa kanila bilang resulta ng kanilang paghihimagsik laban sa Diyos. Ipinarating ni Jeremiah ang mensahe na ibinigay ng Diyos, ang lahat ng nakapalibot na lupain at maging ang mga hayop ay ibibigay niya kay Nabucodonosor, ang hari ng Babylonia. Ang pahayag nito ay nagsisilbing isang makapangyarihang paalala ng otoridad at kontrol ng Diyos sa lahat ng mga bansa at ang kanyang kakayahang gamitin maging ang mga paganong pinuno upang maisakatuparan ang kanyang layunin. Pagano po kasi ito si Haring Nebukadnezar? Hindi po siya naniniwala sa Diyos. Noon po kasi ang bansa ng Juda ay tumalikod sa Diyos. Sumasamba sila sa mga Diyos-Diyosan, nagsasagawa ng mga immoral na gawain at nagwawalang bahala sa mga utos ng Diyos. At bilang resulta, ang Diyos ay nagpahayag ng paghatol sa kanila gamit ang mga Babylonia bilang instrumento ng kanyang puot upang parusahan sila sa kanilang pagsuway. Para sa mga mananampalataya ngayon, ito ay nagsisilbing isang paalaala ng hindi natitinag ng dakilang kapangyarihan ng Diyos sa lahat ng gawain ng mga tao. Hinihikayat nito ang pagtitiwala sa kanyang mga plano. Kahit na ang mga pangyayari ay magulo o mapang-api, itinuturo nito ang makalupang kapangyarihan, gaano man kakilakilabot, ay pansamantala lamang at napapailalim sa pinakamataas na otoridad ng Diyos. Ginagawa ng Diyos ang kanyang mga layunin sa mga henerasyon at bansa. At ang kanyang pinakahuling kaharian lamang ang mananaig. So, ang pangalawa po, kailan nga ba nagiging kalugod-lugod sa Diyos ang ating mga paglilingkod? Kapag tayo ay naglilingkod ng mayroong kabutihan at katapatan. Sa pambuod ng mga talatang nauna ng binanggit,
mamamasid natin ang pinahahalagahan ng Panginoon ay hindi ang laki o dami ng nagawa. Take note po hindi yung laki o dami ng nagawa, kundi yung kabutihan at katapatan ng kanyang mga lingkod. Ang pinapaksa po nito, pati na ang mga nauna at sumunod na mga talata, ay ang pagbabalik ng Panginoong Hesus. Ang kahandaan, pagsunod at pagsisikap ng mga lingkod ang tanda ng kanilang pagmamabuti at pagmamatapat sa kanilang Panginoon. Walang halaga ang mga salita kung hindi naman ito nilalakipan ng pagsunod at paggawa sa buhay. Ano pong sabi dito? Mabuti at matapat na lingkod. Ayon nga po sa Matthew 25, 14 to 18. Ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang taong maglalakbay. Kaya tinawag niya ang kanyang mga tauhan at pinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salaping ginto ang bawat isa ayon sa kanilang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng 5,000 salaping ginto, ang isa na may 2,000 salaping ginto, at ang isa pa ay 1,000 salaping ginto. Pagkatapos nito, siya ay umalis. Kumilos agad ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto at ipinangalakal yun. Kumita siya ng 5,000 salaping ginto. Gayon din naman ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto ay kumita pa ng 2,000 salaping ginto. Ngunit ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto ay humukay sa lupa at itinago ang salaping ginto ng kanyang Panginoon. Ayan po. Ano pa po? Dito pa po sa Matthew 25, 19 to 23 bilang pagpapatuloy. 25, 19 to 23. Ayan po. Mali yung ano pala doon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga tauhang yon at sila'y pinag-ulat. Lumapit ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto at sinabi, Panginoon, ito po ang 5,000 salaping ginto na iniwan ninyo sa akin. Ito naman po ang 5,000 salaping ginto na tinubo nito. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod. Halika, makihati ka sa aking kagalakan. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya gagawin kita ang tagapamahala ng malaking halaga. Lumapit din ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto at ang sabi, Panginoon, ito po ang iniwan ninyo sa akin 2,000 salaping ginto. Ito naman po ang 2,000 salaping ginto na itinubo nito. Sinabi ng kanyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. Sa talinghagang ito ay kinakatawan ng Panginoon ay si Jesus. Yung kinakatawan ng Panginoon dyan. Si Jesus po yan, na namahagi ng iba't ibang halaga ng salaping ginto sa kanyang mga lingkod. Ang mga tagapaglingkod naman ay kumakatawan sa mga mananampalataya. At ang mga salaping ginto naman ay sumasagisag sa iba't ibang kaloob, lakas at kakayahan at pagkakataong ibinibigay sa atin ng Diyos. Ang talinghagang ito ay nagbibigay diin sa kahalagan ng katapatan, pangangasiwa, at paggamit ng ating mga kakayahan para sa kanyang ikaluluwalhati. Itinuturo nito sa atin na tayo ay may pananagutan sa Diyos kung paano natin ginamit ang mga ipinagkatiwala sa atin. Itinuturo nito sa atin na tayo ay may pananagutan sa Diyos. Ito rin ay nagpapaalala sa atin na nais ng Diyos na paramihin at palaguin natin ang ibinigay niya sa atin, hindi upang itago o sayangin ang mga ito. Kaya nga po dapat nating suriin ang ating mga buhay at pag-isipan kung paano natin ginagamit ang ating panahon at talento
para sa layunin ng Diyos. Ito ay nagpapaalala sa atin na ang ating katapatan at kasipagan sa maliit na bagay ay maaaring humantong sa mas malalaking pagkakataon at mga gantimpala sa hinaharap. At balang araw ay maririnig natin ang magagandang salita ng ating Panginoon na nagsasabing, magaling, mabuti at tapat na lingkod. Makihati ka sa aking kagalakan. Mamuhay po tayo nagtatapat at ginagamit ang lahat ng ibinibigay sa atin ng Diyos para sa kanyang mga layunin at maranasan natin ang kagalakan ng tapat na paglilingkod sa kanyang kaharian. At dito, ano po ang nangyari sa huling alipin? Sabi dito, masama at tamad na lingkod. Sabi po sa Matthew 25:24-30. Lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto at sinabi, alam ko pong kayo mahigpit at pinipitas ninyo ang bunga ng hindi ninyo itinanim at inaani ninyo ang hindi ninyo inihasik. Natakot po ako kaya ibinaon ko sa lupa ang inyong salaping ginto. Heto na po ang salaping iniwanan ninyo sa akin. Sumagot ang kanyang Panginoon, masama at tamad na lingkod. Alam mo palang pinipitas ko ang bunga ng hindi ko tanim at inaani ang hindi ko inihasik. Bakit hindi mo lamang iniligay sa bangko ang aking salapi? Kahit paano'y may tinubo sana ito. Makikita po natin sa talatang ito ang tugon ng alipin na binigyan ng 1,000 salaping ginto ng bumalik ang Panginoon. Pinaliwanag ng alipin na alam niya ang pagiging mabagsik ng Panginoon at pinili na lang pong ibaon ang salapi sa lupa dahil sa takot na mawala ito. At ang tugon ng alipin na nagbaon sa kanyang talento ay sumasalamin po sa takot at pag-uugali ng pagtatago ng mga kaloob, nahihiya at kakayahan ng isang tao sa halip na gamitin ito para sa kapakanan ng iba. Ang malupit na reaksyon ng Panginoon sa mga tao na walang pakinabang na alipin ay binibigyan din ang kahalagaan ng paggamit ng ating mga talento ng matalino at produktibo at alalahanin natin ang mga posibleng kahihinatnan ng pagpapabaya sa ating mga responsibilidad. Ito rin ang nagsisilbing paalaala na inaasahan ng Diyos na ang kanyang mga tagasunod ay maging maagap at masigasig sa paggamit ng ating mga talento. Gamitin natin ang mga regalo at mapagkukunang ibinigay sa atin ng Diyos sa halip na itago o sayangin ang mga ito. At ano nga po ang nangyari sa aliping ito? Ang Panginoon ay hindi nalugod sa kanyang kawalan ng inisyatiba at hinatulan nga po siya. So ang pangatlo po, kailan ba nagiging kalugod-lugod sa Diyos ang ating mga paglilingkod? Kapag tayo ay naglilingkod ng may paghahanda at pag-asam sa pagbabalik ng ating Panginoon. Ang pagbabalik ng Panginoong Hesus ay pag-asang pinaghahawakan ng mga tunay na Kristiyano sa bawat panahon. Ito ang nagsisilbing lakas at liwanag sa kanila sa bawat bahaging madilim ng kasaysayan. Marami ang mga nakamatayan na at mamamatay pa kung hindi babalik ang Panginoon sa ganitong pag-asam. Ano ang ibinubunga ng kawalan o kakulangan ng ganitong pag-asa? Sabi po dito, handa at hindi handa. Sa Matthew pa rin po ito. Matthew 25:1-7. Ang kaharian ng langit ay maitutulad dito. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa ay may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila ay hangal at ang 5 na may matatalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Ang matatalino naman ay nagbaon ng langis, bukod pa sa nasa kanilang mga ilawan.
Naantala ang pagdating ng lalaking ikakasal, kaya't inantok at nakatulog sila sa paghahintay. Ngunit ng hating gabi na may sumigaw, narito na ang lalaking ikakasal. Lubamas na kayo upang salubungin siya. Agad bumangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Madalas po na nagtuturo ang Panginoon Hesus gamit ang mga talinghaga. Ito po yung mga kwento na may makalangit na kahulugan. Bagamat ito ay figurative lamang, ay kailangang isalin ito sa na literal, sa ibig sabihin ng pangyayari. Ang talinghaga ng 10 berhen ay naglalaman ng makabuluhang espiritual na mga turo. Sabi po dito na ang 10 dalaga ay may dalang ilawan. Kaya lang ang 5 sa kanila ay mga hangal at ang 5 na may matatalino. Yung 5 hangal po ay nawala sa focus. Naubusan ng langis ang kanilang lampara. Maaaring ang dahilan ay hindi pa naman darating ang kanilang inaantay. Ang ini-emphasize po dito ng Panginoong Hesus ay yung kahalagahan ng isang mananampalatayang handa sa pagdating niya. May mga Kristiyano kasing naglilingkod ng full-time sa Panginoon. Halos araw-araw abala sa gawain ng Panginoon, pero ang puso naman ay half-time sa Panginoon. Nanglilingkod lang sila para makita ng tao, para ma-please ang tao. Parang obligasyon lang ang ginagawang paglilingkod. Ang talinghagang ito ay nagbibigay sa kahalagahan ng pagiging espiritual na paghahanda at mapagbantay. Bakit po? Dahil ang oras na pagbabalik ng Panginoon ay hindi natin alam. Ito ay magsisilbing paalaala para sa mga mananampalataya na mamuhay na masigasig, na tinitiyak na handa na sila sa sandali kung kailan sila kakatagpuin ng ating Panginoong Hesus. At kung itutuloy nga po natin ang kwento, sabi dito sa Matthew 25:8-13, sinabi ng mga hangal sa matatalino, bigyan naman ninyo kami na kahit kaunting langis. Aandap-andap na ang aming mga ilawan. Baka hindi ito magkasya sa ating lahat. Mabuti pa ay pumunta muna kayo sa tindahan at bumili ng para sa inyo. Tugon naman ng matatalino. Kaya't lumakad ang 5 hangal na dalaga at habang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at isinara ang pinto. Pagkatapos dumating naman ang 5 hangal na dalaga, Panginoon, Panginoon, papasukin po ninyo kami, sigaw nila. Ngunit tumugod siya, tandaan ninyo hindi ko kayo nakikilala. Pagkatapos nito, sinabi ni Jesus, kaya't magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw o ang oras man. Ibig sabihin po dito ay tungkol sa pangangailangan ng kahandaan uli nga sa pagbabalik ng Panginoong Hesus na inihahambing ito sa pagdating ng lalaking ikakasal. At natagpuan ng kanyang mga lingkod na hindi nakahanda. Binibigyan din dito ang pangangailangan para sa mga mananampalataya na mamuhay na patuloy sa kahandaan para sa kanyang pagbabalik. Dahil hindi nga po natin alam kung kung kailan darating ang ating Panginoon. Natatandaan niyo po ba yung motto ng Boy Scout? Ano po ba yung motto ng Boy Scout? Laging handa. Kaya nga po bilang mga nanampalataya, tayo po ay laging handa. Huwag po natin kalilimutan ang ating ganap na dahilan ng buhay na ito. Ang manatili sa Diyos at sa Kanyang mga aral. Ang dapat focus po natin ay heavenward dahil alam nating darating siya. Alam nating darating siya. Ang hindi lang natin alam kung kailan. Kaya nga po mahalaga na lagi tayong handa. Anumang oras na tawagin tayo ng Diyos. Iwasan ang masama, gawin ang mabuti habang may oras pang ibinibigay sa atin ang Panginoon. Lagi pong nasa huli ang pagsisisi. Hindi natin alam ang pagbabalik ng Panginoon Hesus, pero pwede po itong paghandaan.
Kaya habang inaantay natin ang pagbabalik ng Panginoong Hesus, patuloy po tayong maglingkod sa Kanya at sa ating kapwa. Amen po? So ano po yung kahangalan sa relihiyon na nakalagay dito? Ang kahangalan sa relihiyon. Una po, umaasam ngunit hindi naman naghahanda. Ang ginagawa ko po kasi ng ibang relihiyon ay nagpapaganda lang, nagpapaganda, nagpapalaki ng kanilang church para makaengganyo ng mga tao. Naglalakihan ang kanilang churches. Gusto nila dumami lang, magparami lang. Ang itinuturo nila ay tungkol sa pagpapayaman o yung tinatawag na prosperity gospel. Ayaw nilang mahirapan, kaya hindi nila itinuturo ang paghihirap ng Panginoong Hesus. Kung andito pa siya sa lupa. Ang tinuturo pa nga ng iba, hindi raw Diyos ang Panginoon. Sapat na sa kanila ang naligtas, na kaya kahit ano para ang gawin nila, ay ligtas na daw sila. So hindi po nila pinag-aandaan ang pagdating ng Panginoong Hesus. At ang pangalawa po, lumalahok ngunit nagsasariling akala. Kanilang pinangungunahan ang kanilang Panginoon sa kanilang mga akala at palagay. Akala po kasi ng maraming Kristiyano na ligtas na sila dahil tinanggap na nila ang Panginoon gaya ng itinuturo ng iba. Gaya nung sabi nung yung once saved, always saved. Nagsisimba sila tuwing linggo para sa pag-aakalang maililigtas sila sa pamamagitan ng pagsisimba. May narinig nga po ako na sabi, makapagsimba naman para mabawasan ang aking kasalanan. Totoo po ba kaya yon? Magsisimba para mabawasan ang kasalanan. Meron mga pong dito na hindi alam na nagkakasala tayo sa katawan at dugo ng ating Panginoon Hesus. Tuwing tayo ay tuwing kinakain natin ang tinapay at umiinom sa saro, kung hindi tayo nagsisisi sa ating mga kasalanan, sa ating pagbabanal hapunan. Di ba sa iba, pagka yung magbabanal hapunan, biglang tatayo na lang, pipila na lang para makipag-take. Pero di nila alam na nagkakasala sila kung di nila muna sinisiyasat ang kanilang mga sarili. Kung di muna nila nilalapitan ang mga taong nagkasala, nakasamaan ng loob, di muna nila inayos, ang gusot, at hindi sila nagsisi sa kanilang mga kasalanan. Nagkakasala po tayo doon. Pagka ganun na bigla na lang tayo nagtitake ng tinapay at saro na hindi tayo nagsisisi. Bakit po? Sagrado po yun eh. Sagrado po yun. Sinisimbolize po na yung katawan at dugo ng ating Panginoong Hesus. Sinabi po yan ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians, hindi ko na maano yung verse. Sinabi po yan ni Pablo, tandaan natin na marami ang napapahamak sa maling akala. Yung iba nga po, namamatay pa eh. Amen? At sa pangatlo, nakalahok, ngunit hindi naman kumilala at kinilala ang paghihintay. Kinilala ang paghihintay ang naglantad ng kakulangan nila ng respeto at pananampalataya sa Panginoon. Naiinip po kasi ang marami sa ating. Ang hindi nila alam ay binibigyan pa tayo ng Panginoon ng sapat na panahon para tayo ay makapagsisi, para tayo ay makapagnumbalik sa Kanya, para tayo ay mailigtas. Kaya ano nga po ang mangyayari? Sabi sa 4, sila ay itatakwil lamang pagdating ng Panginoon. Ayan po. So, sino ang mapalad? Ayon sa Luke 12:41-46. Sino ang mapalad? Nagtanong si Pedro, Panginoon, sinasabi po ba ninyo ang talinghagang ito para sa amin o para sa lahat? Sumagot ang Panginoon, sino nga ba ang tapat at matalinong katiwala? Sino ang katiwalang pamamahalain ng kanyang Panginoon sa kanyang sambahayan upang magbigay sa ibang mga alipin ng kanilang pagkain sa takdang oras?
Mapalad ang aliping madaratnang gumaganap ng tungkulin pag-uwi ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng ari-arian nito. Ngunit kung sasabihin ng aliping yun sa kanyang sarili, matatagalan pa ang pag-uwi ng aking Panginoon, at dahil dito'y pagmamalupitan niya ang mga kapwa niya aliping lalaki at babae, at siya'y kakain, iinom at maglalasing. Darating ang kanyang Panginoon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong lupit siyang parurusahan ng kanyang Panginoon at isasama sa mga suwail. Tinutukoy po dito ng Panginoon Jesus ay ang tapat at matatalinong tagapamahala, maaasahan at mapagkakatiwalaan. Ang lahat ng tagasunod ng Panginoon Jesus ay dapat maging handa sa kanyang pagbabalik. Ito rin po ay para sa mga namumuno sa iglesia. Binigyan tayo ng biyaya o kaloob na gumagawa ng maayos. Ito rin isang bagay na parangalan ng ating Panginoon sa ating pinakamahusay na pagsisikap sa banal na pamumuhay. Binigyan niya tayo ng kasanayan at posisyon para maging pagpapala sa iba. Kung tinatalikuran natin ang ating mga pananagutan, kung tayo ay namumuno ng hindi patas o kung hindi tama ang paggamit sa ating mga kaloob, tayo ay hahatulan ng malupit. Bakit po? Malaki ang inaasahan sa atin ng Diyos. Nagagampanan natin ang ating mga tungkulin. Pakainin sila ng mga salita ng Diyos. Turuan silang sumunod sa kalooban ng Diyos. Kaya nga sinabi ng Panginoon na mapalad ang aliping madarat ng gumaganap ng tungkulin pag-uwi ng kanyang Panginoon. Inilalarawan dito ang isang masamang pinuno o yung mga parang false teachers, false prophet, napapagod silang magantay sa pagbabalik ng Panginoon. Nagsisimula nilang isipin na sila ang Panginoon. Nagtuturo sila ng kung ano lang ang gusto nila, kung ano lang ang gustong marinig ng mga tagasunod. Nagpapayaman lang sila. Ang Panginoon po ang naglalagay ng mga pinuno sa iglesia. Ang mga pinuno ng isang iglesia ay magkakaroon ng higit pang responsibilidad at gaganapin sa isang mataas na pamantayan. Kung hindi sila magiging masigasig sa kanilang mga responsibilidad hanggang sa pagbabalik ng Panginoon Hesus, sila po ay mabigat na parurusahan. Sinabi rin po yan sa Santiago 3, sabi doon, na hindi marami sa atin ang dapat maging guro sapagkat ang mga nagtuturo ay hahatulan ng may higit na kahigpitan. Kaya napakabigat po ng responsibilidad at pananagutan ng mga namumuno sa isang iglesia. Kapag ang Panginoon ay bumalik sa isang paglalakbay at nalaman na sa kanyang pagkawala ay ginagawa ng kanyang katiwala ang iniutos sa kanya na gawin ng walang pagpapabaya, ang alipin po ay gagantimpalaan. Ibig sabihin, ang katapatan sa ating paglilingkod sa Diyos ay gagantimpalaan, habang ang kapabayaan ay may matinding kahihinatnan. Anong pa po? Sino ang mapalad? Sabi po dito, ang aliping nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit nagpapabaya o ayaw tumupad sa pinapagawa nito ay paparusahan ng mabigat. Ngunit ang aliping hindi nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, magkulang man siya sa kanyang tungkulin, ay parurusahan lamang ng magaang. Ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng maraming bagay, at ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutin ng lalong maraming bagay. Minsan po ay may nagtatanong ng mga tao kung magiging patas pa ang Panginoon sa kanyang paghatol sa mga taong hindi pa nakakarinig ng salita ng Diyos. Di po ba? Minsan nangyayari po kasi ito, yung mga nakatira sa mga bundok, hindi sila maabot. Hindi sila nakakarinig ng salita ng Diyos. Mula po sa sinabi ng Panginoon Jesus dito, ang parusa ay hindi gaanong matindi. Kung mas maraming kaalaman ang mayroon tayo, ay mas malaki ang ating responsibilidad at mas malaki ang ating pagkakasala
sa hindi pagtupad sa ating nalalaman at mas matindi ang pagkundina sa atin. Kung mas marami kang ibinigay, mas malaki ang responsibilidad na gamitin ito para sa ikalululahati ng Diyos. At bilang mga Kristiyano, lagi tayo nakakarinig ng salita ng Diyos, nakapagbabasa ng Biblia, laging nakikipag-fellowship sa kapwa mananampalataya. Kaya't mayroon tayong higit na responsibilidad para gawin natin ang iniaatas sa atin ng Panginoong Hesus. Kapitbahay lang natin, hindi natin masyaran. Kaibigan natin, hindi natin masyaran. Di po ba? Katrabaho natin, kaeskwela. Alalahanin po natin na malapit nang bumalik ang Panginoong Hesus. Andito na po tayo sa tinatawag na church gap o prophetic gap, na kung saan tayo ay inatasan ng Panginoon na humayo at gawing alagad ang lahat ng bansa at bautismuhan sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, at turuan sila sa lahat ng mga inuutos sa kanila. Amen? Nais po ng Panginoong Hesus na laging maging handa ang kanyang mga tagasunod bago siya bumalik. Inilalarawan dito ang kahalagaan ng responsibilidad, pananagutan, at wastong paggamit ng mga pagpapala. Ito ay pagpapaalala ng pangangailangan para sa mga taong binigyan ng marami na kumilos na may integridad at habag at kilalanin ang bigat ng kaloob na ibinigay sa kanila. Ang mga talatang ito ay isang tawag sa pagkilos para sa mga mananampalataya na mamuhay sa paraang nagpapakita ng kanilang pagkaunawa sa biyaya ng Diyos at sa kanilang pangako at paglilingkod sa Diyos. So ayan po. Kailan ba nagiging kalugod-lugod sa Diyos ang ating mga paglilingkod? Kapag tayo ay naglilingkod bilang pagkilala sa kanyang kabutihan at kagandahang loob. Kapag tayo ay naglilingkod ng mayroong kabutihan at katapatan, at kapag tayo ay naglilingkod ng may paghahanda at pag-asam sa pagbabalik ng Panginoon. Sa maraming mga halimbawang ating sinilip mula sa Biblia, malinaw ang inaasahan ng Panginoon mula sa mga anak na kanyang tinawag. Ito ay ang maglingkod sila ng buong sipag, kabutihan at katapatan. Marami ang malulungkot at magsisisi pagdating ng panahon dahil malalantad ang mga pagkukunwari, mga katamaran at ang mga pagdadahilan. Ang Panginoon ang hahatol sa mga ito. Ayon sa ibinigay, ganun din ang hahanapin ng Panginoon mula sa kanyang mga lingkod. Mapalad ang mga dadatnang gumagawa at nagmamatapat sa kanyang Panginoon. Sila ay tiyak nagagantimpalaan ng wasto at lapat. Sawi man ang mga dadatnang nagtatamad at nagdadahilan, sila ay mawawalan kung hindi man tuluyang iwawaksi at parurusahan. Maglingkod po tayo sa ating Diyos ng buong puso, buong sipag at buong katapatan. Amen. Maraming salamat po at nawa ay natutunan po tayo sa ating